Dalawang magkahiwalay na petisyon ang inihain sa Korte Suprema ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Kitty at Mayor Baste Duterte kasunod ng umano'y iligal na pag-aresto at pagbiyahe ng kanilang ama sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Unang naghain ng petition for writ of habeas corpus si Mayor Baste sa pamamagitan ng kanyang abogado. Batay sa judicial records, pasado 9:00 kaninang umaga natanggap ng Supreme Court ang petisyon. Kasunod niyan, dumating din kaninang umaga sa Korte Suprema si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at anak niya na si Attorney Salvador Panelo Jr. para maghain din ng petition para sa writ of habeas corpus kung saan petitioner naman si Kitty Duterte. Laman ng kanilang petisyon na utusan ang gobyerno ng Pilipinas na ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Labag daw sa konstitusyon ang ginawa ng gobyerno na umano'y pagkidnap kay Duterte at pagsuko sa kanya sa isang international institution. Pwedeng maging batayan ang pag-aresto at pagdetenga sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Ito nyo naman, ito inamin ng gobyerno. Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos sa gabi wala na si Pangulong Duterte. So ibig sabihin hindi pinag-aralan, hindi binerify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Pero inuunahan ko na po kayo, batay sa aming pag-aaral, wala pong basehan ang warrant of arrest ng ICC. Respondent sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Romel Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre III at iba pa. Samantala, lumipad na ngayong araw patungong Netherlands si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Office of the Vice President, 7:40 kaninang umaga nang lumipad na sinasakyan niyang eroplano papuntang Amsterdam. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.